President Sara Duterte, iginiit na hindi siya mapaghiganti. Panawagan sa mga congressman, bumoto ng ayon sa ebidensya. Resolusyong kumukondena sa mga umano'y walang batayang pahayag ni Representative Leandro Lebiste inihain ng Batangas Solons. Usapin sa krisis sa gitna ng silangan, tinalakay sa ASEAN Foreign Ministers Meeting. At Office of Civil Defense at local government units, pinaghahandaan na ang posibleng sama ng panahon na maaaring maranasan sa probinsya ng Albay. Inihayag ni House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno na nakagawian na ang tila pagpapataw ng sanksyon o parusa sa mga miyembrong hindi sumusuporta sa mga isinusulong na inisyatibo ng liderato ng House of Representatives. Isa rito ay sa pamamagitan umano ng inilalaang pondo sa mga proyekto ng mga congressional district. Chairperson ng National Unity Party o NUP ang kongresista, isa sa mga pinakamalalaking political party sa Kamara. Alam mo, hindi bago ito kasi ever since, even in my first term in Congress in 2004, pagka hindi ka bumoto the way the leadership wants, kuminsan madidelay yung iyong mga release in your projects. So projects, yung maliit na construction na gagawin mo sa distrito mo, nadidelay yun. No? And sometimes, in fact, most of the time, I suppose, intentionally. No? So, parang kumbaga, nasanay na yun lahat sa ganyan. Na pagka, if you don't vote the way the leadership wants, ganyan ang mangyayari. Even in my opponent in the last elections, the 2025 elections, publicly admitted that she signed the impeachment of VP Sara Duterte in aid of allocation. Natatakot siya na hindi siya mabibigyan ng pondo kung hindi siya pipirma sa impeachment. These circumstances put serious doubts. Is this accountability or is this about political leverage? After the impeachment vote in the plenary, let us examine the status of the four later release allocations. Let us see if this correlates with how members will be voting in the 20th Congress. Una na rin itong sinabi na hindi ito dadalo sa sesyon sa plenaryo ng Kamara sa May 11 kung kailan inaasang pagbobotohan ang articles of impeachment laban kay VP Duterte. Samantala, opisyal ng inutusan ng plenaryo ng Kamara ang House Secretary General na bigyan ng kopya ang lahat ng House members ng Committee Report No. 281 at House Resolution No. 989 na nagtatakda ng articles of impeachment laban kay VP Duterte. Ginawa ito hapon ng Miyerkules, May 6. Mr. Speaker, I move to direct the Secretary General to immediately furnish the members electronic copies of Committee Report No. 261 containing House Resolution No. 989, including its annexes through their respective registered email addresses, post electronic copies in downloadable form of Committee Report No. 261 containing House Resolution No. 989, including its annexes in the House website, and distribute to the members printed copies of Committee Report No. 261 containing House Resolution No. 989. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Maaaring magtalaga ang Senado ng isang impeachment manager sakaling mag-convene ito bilang isang impeachment court upang litisin ang kaso ni Vice President Sara Duterte. Ito ang inihayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Ayon sa Senador, pangunahing kinukonsidera para sa nasabing posisyon si Senator Francis Kiko Pangilinan dahil sa kanyang background bilang isang abogado. So we're planning to appoint an impeachment manager. Tingnan namin si Senator Kiko. Hindi dapat matakot ang mga congressman na kritiko o bumabatikos kay Vice President Sara Duterte. Mismong si VP Sara na ang nagsabi na wala siyang balak balikan ang mga ito sakaling makaligtas man siya sa kinakaharap na reklamo.
Sagot ito ng pangalawang Pangulo sa umiikot na impormasyon na boboto pabor sa impeachment ang ilang miyembro ng Kamara na kritikal sa kanya sa takot na gantihan sila nito. Unang-una, hindi niyo naman, matagal na ako sa politika. Hindi ako kilalang tao na, or politiko na vindictive. Alam yan ng mga tiga Davao. Nagkaroon din ako ng mabigat na kalaban noon, si Speaker Nograles. Pero hindi ako kilala na isang vindictive na tao. Tapos pangalawa, pag ako congressman, hindi ako titingin sa kung vindictive ba o hindi yung isang tao. Titingin ako sa ebidensya. Yes. Meron bang ebidensya? Wala. Wala naman. Nung final yung complaints, walang ebidensya at all. Wala rin anyang dapat ikabahala ang mga mambabatas na baka hindi mabigyan ng budget ang kanilang mga distrito kung hindi susuportahan ang hakbang upang alisin siya sa pwesto. Zero na talaga. Wala ng pera. Uy! Merong impeachment o wala. Wala ng pera na pwedeng ibigay. Pag binigay pa yan nila ang pang-MOOE sa mga congressman, hindi na magpapunksyon ang gobyerno. Nilinaw ni Senator Lacson ang prosesong pagdaraanan bago formal na maging isang impeachment court ang Senado. Aniya, hindi maaalis ang posibilidad na may mga kasamahan sila sa Senado na kukontra na litisin ito oras na dumating na ang articles of impeachment si Vice President Sara Duterte. Ayon sa Senador, bagamat bahagi ng kanilang tungkulin ang mag-convene, maaari itong dumaan sa botohan kung may maghahain ng mosyon na tututol dito. Paliwanag ni Senator Lacson dahil ang Senado ay binubuo ng 24 na miyembro. Hindi ito maituturing na one-man court kung kaya't ang boses ng mayorya ang masusunod. So yung convening, kapag may kontra, i-divide yung house, hindi ba In-anticipate namin, may magko-kontra. Yes, sir. Pero, sir, kailangan ba i-divide yung house? Hindi po ba automatic na dapat mag-convene kayo kasi trabaho niyo po yun, even if may magkumontra? May motion eh. May motion na wag i-convene. Sa botohan mauwi yun. Kasi ang court, hindi naman one-man court eh. It's a 24-member court. So majority pa rin yung magre-rule. Samantala, aminado si Senator Lacson na maaaring mauwi sa legal na usapin sa Korte Suprema kung sakaling magpasya ang Senado na huwag mag-convene bilang isang impeachment court. Dahil dito, maaari aniyang may maghain ng petisyon sa Korte Suprema tungkol dito. Basura kung ituring ni Vice President Sara Duterte ang chismis na binato umano niya ng laptop si Attorney Michael Poa. Ayon sa Vice Presidente, hindi kailanman siya nagtapon ng anumang gamit sa isang kasama sa trabaho. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo, wala naman siyang mapapala kung gagawin niya ito sa isang empleyado. Basura siya na chismis. Tulad ng in relation to sa pinag-usapan natin kahapon, mga ginagawa ng mga kalaban na misinformation or disinformation para guluhin ang kwento at paboran yung naratiba na gusto nilang ipalabas. Parang ano ba ang gusto nilang ipalabas na naratiba? Baliw ako? Ano pa ba? Bobo ako? Pro-China ako? Incompetent? Basura na siya, pero syempre dahil nakoconsume siya sa social media para paboran yung narrative na gusto ng kalaban. Limang kongresista sa probinsya ng Batangas ang may akda o authors nitong House Resolution number 994 na kumukondena kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, partikular na doon sa mga walang batayang pahayag ng mga ito o walang batayang pahayag ng kongresista laban kina Executive Secretary Ralph Recto at asawa nitong si Batangas Governor Vilma Santos Recto sa isang privilege speech noong araw ng Martes, May 5, 2026.
Kabilang na sina House Assistant Majority Leader at Batangas 6th District Representative Brian Recto, anak ng mag-asawang sina E.S. Ralph at Governor Vilma. Gayon din si House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro.